Nakatayo ako roon sa aking berdeng seda na damit. Yung sabi ni Ramon ay nagpapalutang sa aking mga mata. Habang pinagmamasdan ng aking asawang 40 taon ng kasama, itinaas ang kanyang baso ng champagne upang inumin ang aking karangalan. Ang mga kristal na ilaw sa itaas namin ay naghahagis ng mga anino sa 200 nakangiting mukha. Ngunit hindi ako nakangiti dahil alam kong eksakto kung sino ang tunay niyang sandigan. At siya'y nakaupo sa mesa bilang 7, nagpapanggap na isa lamang bisita sa aming pagdiriwang ng anibersaryo. Magandang araw, ako si Vivian. Ako ay 63 taong gulang at ito ang kwento kung paano ko winasak ang perpektong kasinungalingan ng aking asawa sa harap ng lahat ng mahalaga sa kanya. Bago ko ikwento kung paano nagkawatak-watak ang lahat, nais kong malaman kung saan ninyo pinapanood ito. I-type ang inyong lokasyon sa mga komento. Nakakatulong ito sa akin na malaman na hindi ako nag-iisa dito. Ngayon, hayaan ninyong ibalik ko kayo kung saan talaga nagsimula ang bangungot na ito. 3 buwan bago ang aming ika-40 anibersaryo sa Harbor View Estate sa Greenwich, Connecticut, gagamitin natin ang The Peninsula, Manila bilang lugar. Ito ay isang Martes ng umaga noong Abril. Naaalala ko dahil ang Martes ay araw ng aking pagboboluntaryo sa silid-aklatan ng ospital. Ginagawa ko ito ng 15 taon para mapunan ang mga oras matapos lumipat ang aming anak na si Emma sa Seattle at ang anak naming si Michael ay makapaghanap buhay sa Boston. Ang bahay ay tila masyadong tahimik kung wala sila. Nagmamadali ako kaninang umaga, naghahanap ng aking salamin sa pagbabasa. Nasuri ko na ang mesa sa kusina, ang sa tabi ng higaan, ang banyo, lahat ng lugar na karaniwan kong iniiwan doon. Pagkatapos ay naaalala ko na binubuklat ko ang ilang lumang album ng litrato kagabi sa silid-aklatan ni Ramon. Sinabi niya sa akin ilang buwan na ang nakalipas na huwag mag-atubiling gamitin ang kanyang mesa kapag kailangan ko ng espasyo para sa aking mga proyekto. Ang kanyang silid-aklatan ay ang kanyang santuwaryo. Mga estante ng mahogany, upuang gawa sa katad, isang malaking mesa na gawa sa oak na minana pa mula sa kanyang ama. Si Ramon ay isang abogado sa real estate commercial. Sapat ang kanyang tagumpay para kami ay mabuhay ng komportable sa aming colonial house sa loob ng 37 taon. Hindi siya kailanman naging tipo ng taong nagtatago ng mga bagay sa akin o sa tingin ko. Nakita ko ang aking salamin sa kanyang mesa, sa tabi ng kanyang laptop. Madilim ang screen, ngunit habang inaabot ko ang aking salamin, ang aking siko ay tumama sa mouse. Ang screen ay biglang lumiwanag. Dapat sana ay tumingin na ako palayo. Dapat sana ay kinuha ko na lang ang aking salamin at umalis. Ngunit may pumigil sa akin. Tawagin mo man itong instinto, tawagin mo man itong kapalaran. Tawagin mo man itong 40 taon ng pagkakakilala sa isang tao nang lubos na kaya mong maramdaman kung may mali. Nakabukas ang kanyang email. Ang preview pane ay nagpapakita ng pinakahuling mensaheng natanggap ng 11:43 kagabi. Pagkatapos akong matulog, pagkatapos niyang halikan ang aking noo at sabihing may kaunti pa siyang trabahong tatapusin. Ang pangalan ng nagpadala ay si Jennifer Reyes, ang kanyang sekretarya sa loob ng 20 taon. Nakilala ko siya ng maraming beses sa mga kaganapan ng kumpanya. Magalang ng ngiti, mahusay na pamamaraan, may asawa na siyang nagngangalang David na nagtatrabaho sa pananalapi. Bawat taon ay nagpapadala siya sa amin ng Christmas card na may litrato ng kanilang golden retriever. Ang subject line ay nakasulat, "Hindi na ako makapaghintay bukas." Nanginginig ang aking kamay habang binubuksan ko ang mensahe. "Mahal kong Ramon, binibilang ko ang mga oras upang muli kitang makita. Napakaganda kagabi. Mahal kita higit pa sa kayang sabihin ng mga salita. Hanggang bukas, sa karaniwang lugar, sa karaniwang oras. Akin magpakailanman, Jen." Nanigas ako sa silid-aklatan na iyon. Sa tingin ko ay ilang oras, ngunit marahil ay ilang minuto lamang. Naglipa na ang aking isipan sa mga posibilidad, mga paliwanag, anumang makapagpapaisip sa mensaheng ito na iba sa malinaw nitong kahulugan. Baka nagkamali siya. Baka para sa iba ang mensaheng ito. Baka na-hack ang email ni Jennifer. Ngunit hindi ako tanga at hindi ako ang uri ng babae na nagbubulag-bulagan sa sarili. Ang 40 taon ng pag-aasawa ay nagtuturo sa iyo
Nakilalanin ang katotohanan kahit na ito ay may lasang lason. Kinuha ko ang aking telepono at kumuha ng litrato ng screen. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng husto kaya kinailangan kong kumuha ng 3 beses bago ko nakuha ang isa na hindi malabo. Pagkatapos ay maingat kong ibinalik ang mouse kung saan ito naroon, pinadilim ang screen at iniwan ang lahat na eksaktong tulad ng dati. Hindi ako pumunta sa aking volunteer shift noong araw na iyon. Hindi ko kaya. Sa halip, nagmaneho ako papunta sa dalampasigan. Ang parehong dalampasigan kung saan nag-propose si Ramon sa akin noong 1985, nakaluhod sa buhangin habang ang araw ay lumulubog sa Vin Long Island. Ako ay 23 noon, bagong graduate sa kolehiyo, puno ng mga pangarap tungkol sa buhay na aming itatayo ng magkasama. At itinayo namin ito. 2 anak, isang magandang bahay, mga salo-salo sa hapagkainan at mga paglalakbay sa bakasyon. At napakaraming tahimik na gabi na nanonood ng TV sa sofa. Kamay niya ay hawak ang akin. Noong na-diagnose si Michael na may appendicitis sa edad na 7, niyakap ako ni Ramon habang ako'y umiiyak sa waiting room ng ospital. Noong namatay ang aking ina, inayos niya ang buong libing habang ako'y nawawasak. Noong nakapasok si Emma sa kanyang unang pagpipilian na kolehiyo, sumayaw kami sa kusina na parang mga teenager. Gaano nakatagal ito nangyayari? Ang tanong na yon ay bumabagabag sa akin habang ako'y nakaupo sa dalampasigang iyon. Pinagmamasdan ang mga alon na dumarating. Sinabi sa email, "Napakaganda kagabi." Ibig sabihin nito ay natutulog sila. Ang karaniwang lugar, karaniwang oras ay nangangahulugang ito ay regular, nakasanayan na, isang naitatag na pattern. Naalala ko ang kanyang mga pagpupuyat sa opisina nitong nakaraang taon, marahil mas matagal pa. Ang mga weekend, mga emergency meeting sa mga kliyente, ang kumperensya sa Chicago noong nakaraang buwan kung saan sinabi niyang hindi mga asawa ang imbitado. Umuwi siya na may suot na kurbata na hindi ko pa nakikita. Sabi niya, isang kliyente ang nagbigay sa kanya bilang regalo. Naniwala ako sa kanya dahil bakit hindi? 40 taon na kaming kasal. Hindi ka gumugugol ng 4 na dekada sa isang tao at pagdudahan silang isang sinungaling. Ngunit ngayon, nagtataka ako tungkol sa lahat. Bawat pagpupuyat, bawat business trip, bawat pagkakataon na siya'y malayo ang isip o abala sa hapagkainan. Nandoon ba si Jennifer? Iniisip ba niya ito habang nakaupo sa tapat ko? Tumunog ang telepono ko. Malamang nagtataka si Ramon kung nasaan ako. Hinayaan ko itong mapunta sa voicemail. Tumawag siya ulit at ulit. Sa ika-4 na tawag, sumagot ako. "Vivian, nasaan ka?" Tumawag ang iyong volunteer coordinator sa bahay na naghahanap sa iyo. Ang kanyang boses ay nag-aalala, nagmamalasakit. Ang boses na minahal ko sa loob ng 4 na dekada. Hindi ako maganda ang pakiramdam, sabi ko, nagulat sa kung gaano katatag ang aking boses. Nagpapahangin lang ako. Kailangan mo bang umuwi ako? Hindi, manatili ka sa trabaho, Ramon. Alam kong gaano ka kabisi. Pagkatapos naming mag-usap, nagpasya ako. Hindi ko siya haharapin agad. Malalaman ko kung gaano kalalim ang pagtataksil na ito. Kinabukasan, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Naging espiya ako sa sarili kong kasal. Si Ramon ay umalis papuntang trabaho ng 7:30 tulad ng dati. Hinakbuhan niya ako ng paalam, sinabing uuwi siya ng 6. Pinanood ko mula sa bintana habang ang kanyang pilak na Mercedes ay lumalabas sa driveway. Pagkatapos ay dumiretso ako sa kanyang silid-aklatan. Gumugol ako ng kalahating gabi sa pagsasaliksik kung paano suriin ang computer history ng isang tao. Ang aming anak na si Emma ay nagturo sa akin ng sapat tungkol sa teknolohiya sa mga taon. Hindi ako helpless, ngunit hindi ko pa kailanman nagkaroon ng dahilan para maniktik noon. Kailangan ng password ang kanyang laptop. Sinubukan ko ang aming anniversary date. Mali. Sinubukan ko ang mga birthday ng mga bata. Mali. Pagkatapos ay sinubukan ko ang isang bagay na nagpatindig ng aking sikmura. Ang birthday ni Jennifer. Nakita ko ito sa birthday calendar ng opisina ilang taon na ang nakalipas. Pebrero 14, Valentine's Day. Siyempre, mali ulit.
Salamat sa Diyos para sa maliliit na biyaya. Pagkatapos ay naalala ko ang birthday ng kanyang ama kasama ang aming house number. Ginamit niya ito para sa lahat ng gusto niyang maalala, ngunit panatilihing secure. 7:15:42. Nagbukas ang laptop. Gumugol ako ng 3 oras sa pag-alam sa lahat. Mga tinanggal na email na hindi naman talaga natanggal. Nakita ko sila sa isang folder na tila nakalimutan niyang i-empty. Mga mensaheng bumabalik ng 18 buwan. 18 buwan ng mahal kita at miss kita at perpekto kagabi. Mga booking sa hotel, mga kumpirmasyon sa restaurant para sa mga intimate dinner habang iniisip ko na nakikipagpulong siya sa mga kliyente. May mga litrato. Hindi ko ilalarawan ang mga ito. Sasabihin ko lang na malinaw nilang ipinapakita na hindi ito isang emotional affair or midlife crisis fantasy. Ito ay totoo, pisikal, isang kompletong relasyon na nangyayari kasabay ng aming kasal. Isang email mula 8 buwan na ang nakalipas ang nagpatigil sa akin. Si Jennifer ay sumulat, naghihinala si David. Tinanong niya kung bakit ako nagtatrabaho ng huli sa gabi. Sabi ko, naghahanda kami para sa Morrison acquisition. Tila naniwala naman siya pero nag-aalala ako. Kailangan nating maging mas maingat. Si David, ang kanyang asawa, isang lalaki na. Tulad ko, walang ideya na ang kanyang asawa ay namumuhay ng 2 buhay. Kumuha ako ng mga litrato ng lahat. Daan-daang email, resibo, litrato. I-backup ko sila sa isang thumb drive at itinago ito sa isang lumang kahon ng tampon sa ilalim ng lababo sa banyo. Ang isang lugar na alam kong hindi kailanman hahanapin ni Ramon. Nang gabing iyon, umuwi siya ng eksaktong 6, tulad ng ipinangako niya. Nagdala siya ng mga bulaklak. "Mga tulip, paborito mo," sabi niya, hinahalika ng aking pisngi. Inilagay ko sila sa tubig at niluto ang paborito niyang hapunan, pot roast na may roasted vegetables. Kumain kami ng magkasama sa dining room table. Kinuwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang araw, tungkol sa isang mahirap na kliyente, tungkol sa kung paano nagawang ayusin ni Jennifer ang isang scheduling conflict. Binanggit niya ang pangalan nito ng napakaswal, walang pag-aalinlangan sa kanyang boses, walang pag-aatubili. "Siya ay talagang napakahalaga sa akin," sabi niya. "Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala siya." Ngumiti ako at binuhusan siya ng mas maraming alak. Mukhang siya ay kahanga-hanga. Dapat natin siyang inimbitahan ni David para sa hapunan minsan. Matagal na nating hindi nagagawa iyon. Huminto ang kanyang kamay sa kalagitnaan ng pag-abot sa bibig, sandali lamang. Pagkatapos ay nabawi niya ang kanyang sarili. "Magandang ideya iyan," sasabihin ko sa kanya. Siyempre, hindi niya gagawin. Ang huling bagay na gusto niya ay magbanggaan ang kanyang 2 mundo, ngunit sisiguraduhin kong mangyayari iyon. Ang aming ika-40 anibersaryo ay 2 buwan na lang ang layo. Si Ramon ay nagsimula ng magplano ng tinatawag niyang proper celebration. Isang party sa Harborview Estate kasama ang lahat ng aming mga kaibigan, pamilya at mga business associates niya. 200 guests, live band, champagne toasts, at speeches. "Ito ay isang milestone, Viv," sabi niya ilang linggo bago ko nalaman ang katotohanan. 40 taon. Dapat natin itong ipagdiwang ng tama. Nakaupo ako sa aking kitchen table kasama ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagtataksil sa isang thumb drive sa aking bulsa. Mayroon akong ibang uri ng pagdiriwang sa isip. Naghintay ako ng 2 linggo bago gumawa ng hakbang. Kailangan kong makasiguro. Kailangan kong malaman na ito ay totoo at patuloy, hindi isang kakilakilabot na pagkakamali o hindi pagkakaunawaan na pinalaki ko. Kaya, nagmasid ako. Nagbayad ako ng pansin. Napansin ko. Ang pattern ay naging malinaw. Bawat Martes at Huwebes ng gabi, si Ramon ay umuuwi ng huli. Karaniwan ay mga 9. "Nagtatrabaho ng huli," sabi niya. Noong mga Martes, ang kotse ni Jennifer ay wala sa parking lot ng opisina pagkatapos ng 6. Alam ko dahil dumaan ako doon, maaga siyang umaalis sa trabaho tuwing Martes at Huwebes. Saan sila nagkikita? Hindi ko pa alam, ngunit malalaman ko. Ngunit una, kailangan kong hanapin si David Reyes. Hindi ito mahirap. Ang LinkedIn ay nagpakita na nagtatrabaho siya bilang financial analyst sa Sterling Capital Management sa Stamford.
Nahanap ko ang kanyang work email sa pamamagitan ng website ng kanilang kumpanya. Sa isang Miyerkules ng hapon, umupo ako at bumuo ng isang mensahe na binago ko ng 17 beses bago ko sa wakas na hit ang send. Mahal na Ginoong Reyes, hindi ninyo ako kilala, ngunit ang pangalan ko ay Vivian Hartford. Naniniwala akong mayroon tayong mahalagang pag-uusapan tungkol sa ating mga asawa na nagtatrabaho ng magkasama. Nais kong makipagpulong sa inyo ng pribado upang ibahagi ang impormasyong sa tingin ko ay karapat-dapat ninyong malaman. Nauunawaan ko na ang mensaheng ito ay maaaring mukhang kakaiba o nakababahala. Tinitiyak ko sa inyo na hindi ako nagbebenta ng anumang bagay o isinasali kayo sa anumang pakana. Ito ay tungkol sa katotohanan at respeto sa pagitan ng dalawang tao na karapat-dapat sa higit pa sa kanilang natatanggap. Kung nais ninyong makipagpulong, mangyaring sumagot sa email na ito. Hahayaan ko ang oras at lokasyon sa inyo. Lubos na gumagalang, Vivian Hartford. Sumagot siya sa loob ng 3 oras. Gwengs Hartford, ang iyong mensahe ay lubhang nag-alala sa akin. Nais kong makipagkita sa lalong madaling panahon. Bukas, 4:00 p.m. sa Starbucks sa Bedford Street sa Stamford. Ako ay magsusuot ng asul na suit na may kulay abo na kurbata. David Reyes. Kinabukasan, dumating ako ng 15 minuto ng maaga. Umorder ako ng kape na hindi ko ininom at umupo sa isang sulok na mesa, nakatingin sa pinto. Sa eksaktong 8:00 p.m., isang lalaki ang pumasok, nasa gitnang edad 40, matangkad, nakasuot ng eksaktong inilarawan niya. Mukha siyang pagod. O baka iyon lang ang itsura ng pagtataksil bago mo malaman ang pangalan nito. Bahagya kong itinaas ang aking kamay. Nakita niya ako at lumapit. Ginoong Reyes. Vivian, pakiusap. Salamat sa pakikipagkita sa akin. Umupo siya sa tapat ko. Ang kanyang ekspresyon ay bantay. Ang iyong email ay nagpapahiwatig ng isang seryosong bagay. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin ng malumanay. Kaya diretsahan na lang ako. Mayroon akong ebidensya na ang iyong asawa na si Jennifer at ang aking asawa na si Ramon ay nagkakaroon ng relasyon. Ito ay tumatagal na ng hindi bababa sa 18 buwan. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Tinitigan ni David Reyes ako ng mahabang sandali. Ang kanyang panga ay gumagalaw na parang sinusubukan niyang bumuo ng mga salita na hindi lumalabas. Pagkatapos ay sinabi niya ng napakahina, "Pakita mo." Kinuha ko ang aking tablet. Naglipat ako ng ilang mga email, yung mga nagpapalinaw ng lahat, ngunit hindi yung mga intimate photos. Kailangan niyang makita ang katotohanan, ngunit hindi ako sapat na malupit para ipakita sa kanya ang lahat ng sabay-sabay. Nagbasa siya sa katahimikan. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay sa kalagitnaan ng ikalawang email. Nang matapos siya, maingat niyang ibinaba ang tablet na parang mababasag ito kung hindi siya sapat na maingat. 18 buwan, sabi niya. Hindi isang tanong, isang kumpirmasyon ng isang bagay na pinaghihinalaan na niya. Siguro ang mga pagpupuyat, mga emergency sa trabaho. Tinanong ko siya, 6 na buwan na ang nakalipas. Sabi niya, paranoia at selos ako. Sabi niya, nag-i-imagine lang ako. Paumanhin, sabi ko, at ibig kong sabihin iyon. Alam kong ito ang, bakit mo ipinapakita sa akin ito? Tumingala siya sa akin at nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata na sumasalamin sa nararamdaman ko. Hindi lamang sakit, kundi galit. Maaari mo lang siyang hiwalayan ng tahimik. Bakit mo ako isinasali? Dahil dadalo sila sa aming 40th anniversary party ng magkasama. Sabi ko, inimbitahan ni Ramon ang lahat ng kanyang business associates kasama si Jennifer. Nag-RSVP siya ng oo na may kasamang +1. Ang kanyang tawa ay mapait. Siyempre, ano pa bang mas magandang cover kaysa sa pagdadala ng tapat na asawa sa anniversary party ng boss? Gusto kong ilantad sila, sabi ko, sa publiko, sa harap ng lahat ng kanilang nilinlang. At gusto ko ang tulong mo para magawa iyon. Matagal na tahimik si David. Pagkatapos ay nagtanong siya, "Ano ang nasa isip mo?" Sinabi ko sa kanya ang aking plano. Habang nagsasalita ako, may nagbago sa kanyang ekspresyon. Naroon pa rin ang pagkadismaya,
Ngunit sa ilalim nito, nakita ko ang parehong malamig na determinasyon na nararamdaman ko sa aking dibdib. Nang matapos ako, dahan-dahan siyang tumango. Iyan ay napakatalino at brutal, nararapat silang mabrutal. Kailan ang party na yon? 6 na linggo mula ngayon, Sabado, Hunyo 15, 7:00 p.m. sa Harbor View Estate. Kumuha siya ng cellphone at nagtala. Sinabi na ni Jennifer sa akin ang tungkol doon. Sabi niya, dapat kaming pumunta para suportahan ang kanyang boss. Naisip ko na kakaiba ang kanyang pagpupumilit, ngunit ngayon, napailing siya. Ngayon, ganap na naiintindihan ko. Gusto niyang ipagmalaki ang ating kasal sa harap niya. Patunay na lahat ay normal, na nalinlang niya tayong dalawa. Pupunta ka ba? Tanong ko. Makikipaglaro ka ba hanggang sa sandali na magbibigay ako ng senyas? Tiningnan ako ni David na may mga matang nagmula sa pagkabigla patungong lamig sa loob ng 30 minuto. Gangayo, Reyes, Vivian, gagawin ko pa ang higit pa dyan. Tutulungan kitang sunugin ang mundo nila. Nagpalitan kami ng mga numero ng telepono. Pinagplanuhan namin ang mga detalye. At noong pauwi ako ng gabing iyon, may naramdaman ako. Hindi ko naramdaman iyon mula nang makita ko ang email sa silid-aklatan ni Ramon. Naramdaman ko ang kapangyarihan. Nang gabing iyon, umuwi si Ramon ng 9:15. Pasensya na, mahal ko. Kailangan kong ayusin ang ilang mga papeles. Hinahalikan niya ang aking noo sa parehong paraan na ginagawa niya sa loob ng 40 taon. Okay lang, mahal ko, sabi ko, nakangiti. Nakuha mo na ba ang huling bilang ng mga bisita para sa anniversary party? Kailangan nating kumpirmahin ang mga numero sa caterer. 203 ang nagkumpirma. Ito ay magiging isang malaking kaganapan. Oo, sigurado na magiging ganoon nga. Ang 6 na linggo bago ang party ay lumipas na parang isang kakaibang panaginip. Ginampanan ko ang papel ng perpektong asawa. Kinumpirma ko ang mga detalye ng catering, inaprubahan ang mga floral arrangement, pinili ang playlist ng musika kasama ang banda direktor. Mga puting rosas at hydrangeas, mga classic jazz standard. Isang espesyal na anniversary waltz kung saan kami ni Ramon ay sasayaw habang pinapanood ng lahat. Mukhang mas masaya si Ramon kaysa sa anumang nagawa niya sa mga taon. Akala niya nagtagumpay siya. 40 taon ng kasal, matagumpay na karera, magandang bahay, at ang kanyang lihim na relasyon ay buhay at maayos. Akala niya ay nasa kanya na ang lahat. Alam ko ang totoo. Ngunit ngumiti ako at tumango at nagkunwaring nasasabik tungkol sa aming malaking pagdiriwang. Nag-text kami ni David ng regular, mga maikling mensahe na maingat na isinulat kung sakaling makita man ng aming mga asawa ang mga ito. Ginagampanan din niya ang kanyang papel ng perpekto. Hindi alam ni Jennifer na alam niya. Bumili pa siya ng bagong damit para sa party. Isang bagay na espesyal, sabi niya kay David. Gusto niyang magmukhang maganda para kay Ramon habang nagpapanggap na naroon bilang tapat na sekretarya kasama ang kanyang mapagmahal na asawa. Ang irony ay magiging nakakatawa kung hindi ito nakakaawa. 3 araw bago ang party, tumawag ang ina ni Ramon mula sa kanyang assisted living facility sa Massachusetts. Nahulog siya at nabali ang kanyang balakang. Kailangan ni Ramon na magmaneho paakyat upang samahan siya para sa operasyon. Sasama ako sa iyo, sabi ko. Hindi. Iwinagayway niya ako. Kailangan ng isang tao na manatili dito at ayusin ang mga huling detalye ng party. Uuwi ako ng Biyernes ng gabi. Maraming oras bago ang event ng Sabado. Umalis siya ng Huwebes ng umaga. Sinuri ko ang kanyang laptop sa hapon na iyon. Naging pabaya siya. Naiwan itong hindi nakalock sa kanyang pagmamadali. May isang email para kay Jennifer. Dahil abala ka sa paghahanda ng party at ako ay naiwan sa aking ina. Hindi tayo magkikita hanggang sa party. Mamimiss kita. Hindi na ako makapaghintay na makita ka sa asul na damit na iyon. Ikaw ang magiging pinakamagandang babae sa silid. Kumuha ako ng screenshot at ipinadala kay David. Ang kanyang tugon ay dumating kaagad. Hindi na ako makapaghintay para sa Sabado. Biyernes ng gabi, umuwi si Ramon na pagod na pagod. Maayos ang operasyon ng kanyang ina, ngunit ang paglalakbay ay nagpagod sa kanya. Gumawa ako ng tsaa para sa kanya, hinaplos ang kanyang balikat, sinabi sa kanya na magpahinga para sa bukas. 40 taon, Viv, sabi niya, hawak ang aking kamay.
Nagpatayo tayo ng magandang buhay na magkasama. Oo, sabi ko, talagang nagawa natin. Dumating ang Sabado, maliwanag at malinaw, perpektong panahon ng Hunyo. Ang Harborview Estate ay mukhang kahanga-hanga na ayos ng eksakto tulad ng naisip ko. Mga puting rosas sa lahat ng dako, mga mesa na inayos gamit ang aming pinakamahusay na tsina. Ang tanawin ng Vin Long Island ay kumikinang sa malayo. Maagang dumating ang aming mga anak. Si Emma mula sa Seattle, si Michael mula sa Boston. Niyakap nila kaming dalawa, sabik tungkol sa pagdiriwang. Dumating ang aking kapatid na si Carol kasama ang kanyang asawa. Ang mga kapatid ni Ramon ay nagmaneho paakyat mula sa Virginia, mga kaibigan mula sa kolehiyo, mga kapitbahay mula sa aming kalye, mga business partner at kasamahan ni Ramon, at si Jennifer na dumating sa isang nakamamanghang asul na damit. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa braso ni David. Ngumiti siya sa akin ng mainit. Vivian, lahat ay mukhang napakaganda. Binabati ko kayong dalawa. Maraming salamat sa pagpunta, Jennifer. Sabi ko, ngumiti pabalik. Ikaw at si David ay napakahalaga kay Ramon. Tiniyak kong mayroon kayong magagandang upuan. Mesa 7, malapit sa head table. Bahagyang nawala ang kanyang ngiti sa isang saglit, ngunit nabawi niya ito. Napakabait. Kung pinapanood mo ito at nagugustuhan ang kwento, kung hindi ka makapaghintay na makita kung ano ang mangyayari kapag ako ay tumayo at nagsalita, mangyaring pindutin ang subscribe button ngayon. Ang hapunan ay inihain ng 8. Prime rib at salmon, roasted vegetables, champagne na dumadaloy ng malaya. Tumugtog ang banda ng malambing na jazz habang ang mga bisita ay naghahalo at nagtatawanan. Si Michael at Emma ay paulit-ulit na pumupunta sa head table, niyayakap ako, sinasabi sa akin kung gaano sila kasaya na makita ang kanilang mga magulang na ipinagdiriwang ang mahalagang ito. Kung alam lang nila. Pinanood ko si Jennifer sa buong hapunan. Ginagampanan niya ang kanyang papel ng perpekto. Ang mapagbantay na sekretarya, nakangiti ng magalang, nagkukwentuhan kasama ang ibang mga bisita sa kanyang mesa. Nakaupo si David sa tabi niya, ang kanyang ekspresyon ay neutral, ginagampanan din ang kanyang papel. Para sa sinumang nanonood, mukha silang normal na mag-asawa na nag-e-enjoy sa anniversary party ng kanilang boss. Ngunit nahuli ko ang mga sandali. Ang paraan ng pagkadala ng mga mata ni Jennifer kay Ramon. Ang maliit na ngiti na lumitaw sa kanyang mukha nang tumawa siya sa sinabi ng kapatid ni Ramon. Ang paraan ng paghawak niya sa kanyang kuwintas, isang delicate silver pendant, at bigla akong napagtanto na marahil ay ibinigay ito ni Ramon sa kanya. Ilan na ang mga regalo? Magkano sa pera natin ang nagastos niya para sa kanya? Sa 9 Cows, inanunsyo ng direktor ng banda na oras na para sa mga talumpati. Nauna ang kapatid ni Ramon, nagbabahagi ng mga nakakatawang kwento mula sa kanilang pagkabata. Ang aking kapatid na si Carol ay nagsalita tungkol sa aming araw ng kasal, 40 taon na ang nakalilipas. Parehong nagbigay ng magagandang talumpati sina Emma at Michael tungkol sa paglaki kasama namin bilang mga magulang, tungkol sa pagmamahal na nakikita nila sa pagitan namin araw-araw. Bawat salita ay parang kutsilyo. Pagkatapos ay tumayo si Ramon. Natahimik ang silid. Hawak niya ang kanyang baso ng champagne. Mukhang marangal sa kanyang navy suit. 203 katao ang nakatingin sa kanya, naghihintay. 40 taon na ang nakalipas, simula niya. Pinakasalan ko ang pag-ibig ng aking buhay. Vivian, ikaw ang naging kasama ko sa lahat ng bagay. Pagpapalaki sa aming mga kahangahangang anak, pagtatayo ng aming tahanan, pagsuporta sa aking karera. Nandoon ka sa bawat tagumpay at sa bawat hamon. Ngumiti ako mula sa aking upuan, ginagampanan ang aking papel. Ang kasal ay hindi madali, patuloy niya. Nangangailangan ito ng pagsisikap, dedikasyon at katapatan. Ngunit higit sa lahat, nangangailangan ito ng pagkakaroon ng isang taong katabi mo na iyong sandigan, isang tao na matatag at tapat na maaasahan mo anuman ang mangyari. Itinaas niya ang kanyang baso ng mas mataas. Kaya ngayong gabi, nais kong i-toast ang aking sandigan sa loob ng 40 taon. Para kay Vivian. Tumayo ako, ang upuan ay kumaluskos sa sahig, bawat mata sa silid ay napatingin sa akin.
Napakagandang salita niyan, Ramon, sabi ko. Ang aking boses ay malinaw na umalingaw-ngaw sa biglang katahimikan ng silid. Ngunit bago ang lahat ay uminom para diyan, nais kong magdagdag ng isang bagay. Nalilito si Ramon. Hindi ito bahagi ng plano. Vivian, hindi pa ako tapos. Alam ko, mahal ko, ngunit sa tingin ko ay interesado ang ating mga bisita na marinig din akong magpasalamat sa isang tao. Tumingin ako diretsyo sa mesa 7. Nanlambot si Jennifer, tahimik na nakaupo si David. Kaya, nais kong pasalamatan ang isa pang sandigan ni Ramon, sabi ko ng malinaw. Ang babaeng napakadedikado sa kanya sa nakalipas na 8 buwan, si Jennifer Reyes. Maaari ka bang tumayo? Mesa 7. Lahat, tingnan natin ang tapat na sekretarya ng aking asawa. Sumabog ang silid sa mga paghinga at bulungan. Nanatiling nakatayo si Jennifer sa kanyang upuan. Tumayo ka, Jennifer, sabi ko ulit. Huwag kang mahiya ngayon. Ang mukha ni Ramon ay nagbago mula sa pagkalito patungong pagkasindak. Vivian, anong ginagawa mo? Gumagawa ka ng eksena. Oh, nagsisimula pa lang ako, Ramon. Kinuha ko ang aking telepono. Ang aking kamay ay matatag sa kabila ng adrenaline na dumadaloy sa aking mga ugat. Gusto mo bang basahin ko ang ilang email? Mayroon akong 18 buwan na halaga. O marahil ay maaari tayong magsimula sa isang ito mula noong nakaraang Martes? Mahal kong Ramon, napakaganda kagabi sa room 447. Hindi na ako makapaghintay hanggang sa hindi na tayo kailangang magtago. Mahal kita higit sa lahat. Lalong lumakas ang mga paghinga. Tumayo si Emma mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nasasaktan. Ma'am, anong nangyayari? Namutla si Michael, nakatingin sa pagitan ko at ng kanyang ama. Sa wakas ay tumayo si Jennifer. Ang kanyang asul na damit, yung sabi ni Ramon ay ginawa siyang pinakamagandang babae sa silid. Biglang naging parang kostyum na kinukulong siya. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ginanying, Reyes, malinaw na nagagalit ka. Ngunit umupo ka, Jennifer, sabi ni David nang mahina mula sa tabi niya. Ang kanyang boses ay pumutol sa kaguluhan. Tapos na. Tumalikod siya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malaki. David, baliw ito. Gumagawa siya ng mga kwento. Nakita ko rin ang mga email, sabi ni David, nakatayo na rin. Tiningnan niya si Ramon na may ekspresyon ng purong pagkamuhi, bawat isa sa kanila. Ang silid ay napunta sa tahimik na pagkabigla. Sinubukan ni Ramon na iligtas ito. Lahat, pakiusap. Ito ay isang kakilakilabot na hindi pagkakaunawaan. Vivian, Jennifer, kailangan nating mag-usap ng pribado. Hindi. Ang aking boses ay lumabas na mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Wala ng mga pribadong pag-uusap. Wala ng mga kasinungalingan. Wala ng pagpapanggap. Tumayo ka dito at nag-toast sa 40 taon ng kasal habang ang iyong mistress ay nakaupo, 20 talampakan ng layo na suot ang alahas na binili mo sa kanya gamit ang pera natin. Nagsalita ka tungkol sa dedikasyon at pangako habang natutulog ka sa iyong sekretarya sa mga hotel room at niloloko ako araw-araw. Tumingin ako sa paligid ng silid sa lahat ng mga mukha na nakatingin sa amin. Mga kaibigan, pamilya, mga kasamahan. Pasensya na kayong lahat na nasaksihan ito. Pasensya na ang inyong gabi ay nasira, ngunit hindi ako nagsisisi sa pagsasabi ng katotohanan. Naghanda ako ng 6 na linggo para sa party na ito. Alam ko ang aking nalalaman dahil gusto kong lahat ng nagbigay daan dito, lahat ng nag-imbita kay Jennifer sa mga family event na nakakita sa kanila ng magkasama at nagwalang bahala, na nag-isip na ako ang tangang mapagkakatiwala ang asawa. Gusto kong makita ninyong lahat ang katotohanan ng sabay-sabay. Tumayo ang aking kapatid na si Carol at lumapit sa akin. Inakbayan niya ako. Sumunod si Emma, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Si Michael ay tumayo sa kabilang gilid ko, nakatingin sa kanyang ama. Dad, paano mo nagawa? Ang boses ni Emma ay nabasag. Inabot ni Ramon ang kanyang kamay. Emma, pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. At wala namang kailangang ipaliwanag, sabi ni Michael ng malamig. Niloko mo si Mom sa loob ng 18 buwan kasama ang iyong sekretarya. Hindi ito komplikado. Sinubukan ni Jennifer na umalis, ngunit hinarang siya ni David.
Hindi pa tayo tapos dito, sabi niya sa kanya. Gusto mong pumunta sa party na ito ng husto. Gusto mong maging malapit sa kanya habang nagpapanggap na maayos kami. Aba, ngayon alam na ng lahat, kaya umupo ka at harapin ang iyong ginawa. Tiningnan ni Ramon ako sa pagkasira ng aming anniversary party. Vivian, pakiusap. 40 taon. 40 taon ng buhay ko ang nasayang sa isang sinungaling, sabi ko. Ang party ay natapos sa kaguluhan. Ang mga bisita ay umalis sa mga grupo na awkward, bumubulong at nakatingin. Ang banda ay nag-impake sa katahimikan. Ang magandang cake na in-order ko, puting fondant na may gintong accent, ay nanatiling hindi nahahawakan sa mesa nito, isang monumento sa isang pagdiriwang na hindi nangyari. Sinubukan ni Ramon na sundan ako habang umaalis ako, ngunit pumagitna si Michael. Huwag, sabi ng anak ko, huwag mo na ngang gagawin yan. Umuwi ako kasama sina Emma at Carol. Hindi kami nagsalita habang nagmamaneho. Ano ang masasabi? Nasaksihan lang nila ang 40 taon ng kasaysayan ng pamilya na natunaw sa loob ng 50 na minuto. Bumalik sa bahay? Hindi. Bumalik sa dating bahay namin. Nagtimpla ng tsaa si Emma, habang si Carol ay nakaupo sa tabi ko sa sofa. Ang parehong sofa kung saan kami ni Ramon ay nanood ng libu-libong pelikula ng magkasama, kung saan kami ay nakatulog sa maraming linggo ng hapon, kung saan niya ako niyakap noong namatay ang aking ina. Mom? Sabi ni Emma nang maingat, dala ang tsaa. Gaano ka nakatagal nakakaalam? 3 buwan. Nakita ko ang mga email sa laptop niya. 3 buwan? Tinitigan ako ni Carol. Alam mo na ng 3 buwan at hindi ka nagsalita. Gusto ko ng ebidensya. Gusto kong makasiguro. At gusto kong masigurado na kapag inilantad ko siya, walang puwang para sa kanya na magsinungaling upang makaligtas dito. Nag-buzz ang telepono ko. Isang text mula kay David Reyes. Ayos ka lang ba? Nag-type ako pabalik. Ikaw ba? Ang kanyang sagot ay dumating kaagad. Hindi, ngunit natutuwa akong lumabas na rin ang katotohanan. Si Jennifer ay nananatili sa bahay ng kanyang kapatid. Nakipag-ugnayan na ako sa isang divorce attorney. Salamat sa pagkakaroon ng lakas ng loob na gawin ang kinakailangang gawin. Salamat sa pagtayo sa akin. Si Ramon ay umuwi bandang hating gabi. Narinig ko ang kanyang susi sa kandado. Narinig ko ang kanyang mga yapak sa foyer. Sina Emma at Carol ay natulog na sa mga guest room. Tumanggi silang iwanan akong mag-isa. Nakatayo siya sa pintuan ng sala. Mukha siyang 10 taon na mas matanda kaysa sa umagang iyon. Vivian, mag-empake ka ng bag. Sinabi ko, hindi ka matutulog dito ngayong gabi o anumang gabi pa. Pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag ng ano? Na umibig ka sa iba? Na niloloko mo ako araw-araw sa loob ng 18 buwan? Na plano mong magpatuloy sa pagsisinungaling nang hindi mo alam kung gaano pa katagal? Hindi ito ang iniisip mo, Ramon. Mayroon akong bawat email, bawat text message, bawat resibo sa hotel. Alam ko ang tungkol sa apartment na inarkila mo sa Stamford para sa iyong mga pulong tuwing Martes at Huwebes ng gabi. Alam ko sinabi mo sa kanya na mahal mo siya. Alam ko sinabi mo sa kanya na mas parang roommate tayo kaysa mag-asawa, na nanatili ka sa akin dahil sa obligasyon. Totoo ba ang alinman doon? Hindi siya sumagot. Iyon ang aking inaakala. Tumayo ako. Makikipag-ugnayan ang aking abogado sa iyo sa Lunes. Makukuha mo ang divorce papers sa katapusan ng linggo. Maaari mong panatilihin ang iyong apartment sa Stamford. Sigurado akong magiging available si Jennifer ngayon na siya rin ay dinidivorce ni David. Sa wakas ay makukuha mo ang gusto mo. Paano ang bahay, ang mga bata, ang ating buhay? Dapat mo sanang inisip iyon bago mo ito sirain, sabi ko. Ngayon lumabas ka na. Umalis siya. Narinig ko ang pag-alis ng kanyang sasakyan mula sa driveway at pagkatapos ay ang bahay ay sa wakas ay naging tahimik. Ang diborsyo ay tumagal ng 11 buwan. Sinubukan ng abogado ni Ramon na mga tuwiran para sa pagbabati, para sa mediation, para sa couples counseling. Ang aking abogado, isang mabangis na babae na nagngangalang Patricia Chen, na dalubhasa sa mga mataas na halaga ng diborsyo ay pinutol ang bawat pagtatangka.
Ang kliyente ko ay may dokumentasyon ng isang 18 na buwan na affair sa labas ng kasal, sabi ni Patricia sa kanila. Maaaring pumili ang iyong kliyente na magsettle ng patas o ilalantad natin ang bawat detalye sa korte. Nasa kanya ang pagpipilian. Nagsettle si Ramon. Nakuha ko ang bahay, kung saan namin pinalaki ang aming mga anak, kung saan ko ginawa itong isang tahanan sa loob ng 40 taon. Nakuha ko ang kalahati ng kanyang mga retirement account, kalahati ng investment portfolio, at alimony batay sa aking 10 taon bilang isang supportive na asawa na nagsakripisyo ng kanyang sariling karera upang palakihin ang kanyang mga anak at pangalagaan ang kanyang tahanan. Nagdiborsyo rin sina Jennifer at David. Narinig ko mula sa mga mutual acquaintances na umalis si Jennifer sa law firm, hindi tinanggal, ngunit ang kapaligiran ay naging hindi mapagtitiisan matapos malaman ng lahat kung ano ang kanyang ginawa. Nakuha ni David ang pangunahing kustudiya ng kanilang aso at ang kanilang vacation home sa Vermont. Maliliit na tagumpay, ngunit mga tagumpay pa rin. Ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang mga legal na proseso. Ito ay ang pagbuo muli ng aking relasyon kina Emma at Michael. Sila ay nawasak sa pagtataksil ng kanilang ama. Si Emma ay tumigil sa pakikipag-usap kay Ramon sa loob ng X na buwan. Si Michael ay pinananatili pa rin siyang malayo. Akala namin mayroon kaming perpektong pamilya, sabi ni Emma sa akin isang gabi, mga 4 na buwan pagkatapos ng anniversary party. Umuwi siya para sa isang mahabang weekend. Akala namin kayo dalawa ang halimbawa kung ano ang dapat maging kasal. Ang kasal ay dapat na katapatan, sabi ko sa kanya. Tunay na katapatan. Ang pagitan ng iyong ama at ko, kahit man lang sa nakalipas na 18 buwan, ay hindi kasal. Ito ay isang pagtatanghal. Maayos ka ba, nanay? Talaga? Maayos. Ang totoo, mas maayos pa ako kaysa maayos. Ang bahay ay tila mas magaan kung wala ang mga kasinungalingan ni Ramon na bumubuhos dito. Nagsimula akong magpinta muli, isang bagay na tinalikuran ko dekada na ang nakalipas. Nakipag-ugnayan ako muli sa mga lumang kaibigan. Nagpunta pa ako sa Italy kasama si Carol, isang bagay na lagi kong gustong gawin. Naiinis ako. Aminado ako na malungkot ako tungkol sa nasayang na oras, ngunit malaya rin ako at may halaga iyon. Tulad ni Ramon at Jennifer, sa huling balita ko, hindi na sila magkasama. Nalaman na ang mga affair ay nawawalan ng kanilang excitement kapag hindi na sila lihim. Kapag ang relasyon mo ay itinayo sa pagtataksil, walang pundasyon na sapat na matibay upang suportahan ito sa liwanag ng araw. Nagpapadala si Ramon ng mga card sa mga bata tuwing kaarawan at holiday. Minsan sinusubukan niyang abutin ako. Mga text na binubura ko ng hindi binabasa. Gumawa siya ng kanyang pagpipilian. Pinili niya ang 18 buwan ng kasinungalingan kaysa sa 40 taon ng katotohanan. Iyan ay isang bagay na kailangan niyang tanggapin, hindi ako. Sa pagbabalik tanaw sa anniversary party na iyon, sa sandali na tumayo ako at pinasabog ang perpektong ilusyon na nilikha ni Ramon. Hindi ako nagsisisi, hindi isang segundo. Ang ilang tao ay maaaring sabihin na dapat kong hinawakan ito ng pribado, tahimik na may dignidad. Ngunit tahimik ako ng 3 buwan habang kinokolekta ko ang ebidensya. Nagpakita ako ng dignidad sa loob ng 40 taon habang ako ay isang tapat na asawa. Nang gabing iyon sa party na iyon, pinili ko ang katotohanan kaysa sa dignidad. Pinili ko ang katarungan kaysa sa tahimik na pagdurusa at gagawin ko ang parehong pagpili. At doon nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento ng pagtataksil, sakit, ngunit higit sa lahat ng katatagan at paghahanap ng katarungan. Habang pinagmumuni-munihan natin ang mga pangyayari, ano ang isang bagay na natutunan ninyo mula sa kwentong ito na inyong isa sa buhay? Isang aral na dadalhin ninyo sa inyong sariling buhay, sa inyong mga relasyon, sa inyong mga desisyon? Pakibahagi ang inyong isang natutunan at isa sa buhay sa seksyon ng mga komento sa ibaba ng video na ito. Nais kong malaman ang inyong mga pananaw at kung paano natin mapapabuti ang ating mga sarili gamit ang mga aral na ito. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng inyong komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mas marami pang kwentong tulad nito.